Narito na nga po sa linya ang hindi napapagod na magbantay sa ating tax. Professor Shelo Magno, good morning. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Miss Maricel. At sa mga tagapakinig niyo po, magandang umaga. Good morning po. Thank you. Pag-usapang budget, wala kaming iba talagang naiisip to explain this kundi si Professor Shelo Magno. Unahin po muna natin ito. Kasi yung mga House leaders nung una, ang gusto nila, isauli po yung buong NEP 2026 sa executive branch. Tapos binawi nila, biglang wag na lang daw po. Ngayon, nilinaw naman itong si Senator Ping Lacson na hindi pwedeng gawin yan legally kasi hindi pa daw po enrolled bill yung NEP. Para lang po mas maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano po ba yung legal na proseso once na-submit na po yung NEP sa Kongreso? Oo, once na-submit na yung NEP sa Kongreso, yung mga pagbabago na maaaring gawin dyan ay dapat ginagawa na within the legislative process. So kung magkakaroon ng amendment dyan, pagbabago ng pondong ilalagay halimbawa sa isang ahensya, dapat yan ay ginagawa na during the committee deliberation hanggang sa amendment sa floor, sa kabuuan ng Kongreso, bago yan ibalik sa executive para sa pirmahan ng Pangulo. Kaya medyo malabo po yung sinasabi na ibabalik yung buong NEP para baguhin ng executive branch natin. No? Although hindi pa yan nangyayari sa history ng Pilipinas. Never pa nga daw po nangyari yung ganong pagbalik. Ang sinasabi din nito ni Senator Ping, since bawal isole, ang pwede daw gawin na paraan is yung erratum amendments. Explain nga po natin yan. Wala na bang ibang available pa na ways para po maitama yung mga hindi maayos na budget insertions dito sa 2026 budget? Opo, may paraan po kasi completely nga binabago nila yung budget, 'di ba? Pag dumadaan sa legislature. Aray ko. Naubo ako doon. Nadagdagan nga ng 200 billion ng DPWH kung matatandaan natin noong 2025. So hindi ko maintindihan kung bakit ang Kongreso ngayon ay sinasabing hindi nila ito maaaring baguhin at ayusin. Kasama sa mandato nila yan. Alam niyo yung buong proseso ng legislature ay actually proseso ng accountability. So kung nakikita ng Kongreso natin na mali-mali itong ginawang NEP ng executive, pwede talaga nilang itama yan. Ang mangyayari lang dyan, may mga magsusponsor na congressman nung pagbabago na yon at iaamyendahan itong proposed na NEP, no, o yung National Expenditure Program. Ang nakikita lang natin ngayon ay ano ba talaga tong mga nakikitang mali? Kasi kung halimbawa, ang example na binibigay ay may isang proyekto na napondohan na, bakit binabudgetan na naman? Ay napakadali naman mag-motion para i-delete yon item na yon, 'di ba? Pero kung ang mga usapin ay ano ang mga proyekto na ibibigay sa bawat distrito, yung mga hati-hatian na naman sa infrastructure, yan ay hindi na minsan nagiging objective na usapan, but political na usapan. At dahil siguro mainit ng usapin tungkol sa infrastructure project, ayaw ma-expose ng mga congressman natin doon sa mga maaaring magiging insertion nila sa budget. Kaya ibinabalik sa executive at doon na lamang ang gagawing pag-uusap sa pagbabago ng infrastructure projects o yung mga allocation nito sa iba't ibang lugar. So ang nakikita natin ngayon ay hindi yung problema ng imposible, but pasahan. Dahil ito ay nagiging political na usapin. Kung sakali po ba, kasi kayo ang concern ninyo is the reenactment ng budget natin. Ano po bang consequences niyan kung sakaling doon po tayo mauuwi? Oo, ang matindi dyan at binanggit na kasi yan ng Pangulo ng SONA, 'di ba, na kung hindi tutugma sa NEP yung lalabas na budget sa Kongreso, ay magre-reenact na lang tayo dahil hindi niya pipirmahan itong proposed 2026 budget. Delikado po yan kasi pag ni-reenact, ibig sabihin yung 2025 budget ang i-implement sa 2026 budget. Sinabi na nga natin na yung 2025 budget ang pinaka-corrupt na budget dahil dun sa mga nangyaring insertion, pagtanggal ng budget sa PhilHealth, pag-deprioritize sa edukasyon. Pag nag-reenact yan, ibig sabihin yan na naman ang gagamitin na budget sa 2026. Ang malala pa doon ay yun nga po, yung mga ibang proyekto na na-implement na sa 2025, may item na naman sa 2026. Ibig sabihin, may full discretion naman ang executive, ang DBM, ang presidente na i-reallocate o i-assign itong mga pera na to. So matinding
oportunidad na naman po yan para sa korupsyon. Kaya hindi dapat tayo pumunta doon, no, sa reenactment ng 2025 budget. Ang challenge lang po natin siguro dito sa House of Representatives na nakikitang may mga mali at problema itong NEP ay amyendahan natin to at ayusin sa transparent na pamamaraan. Maaari naman pong gawin yung pagmo-motion yan, pag-aayos niyan, pag-delete ng items during the deliberation at the House of Representatives. That's one. At yung pangalawa po, DJ Chacha, ang nakikita ko talagang kailangang ayusin dito sa budget natin ay yung, alam nyo, meron kasi tayong tinatawag na public investment program or public investment plan. Nakalista na dyan yung mga priority programs and project natin na aayon dun sa ating development plan. Kung ano ba yung tutunguhin nating development ng bansa. So kung nakalista na dyan yung mga priority infrastructure projects, diba common sense na yan din yung dapat pinopondohan ng budget natin. Kaya lang, ang napakahirap pong i-trace, kapag plano yan, may code yan. Pag nalipat na sa budget, wala na yung code. So ang hirap i-trace kung saan napunta yung isang project na nakaplano, kung paano yung nalipat sa budget at kung paano na-implement. So isipin mo, kung may unique ID yan, na dala-dala mula nung planning, implementation, planning, budgeting, implementation, monitoring, yung mga kababayan natin, napakadali din i-trace ano ang nangyari dito sa isang proyekto na to. Napakadali din i-trace kung nasa plano pala, okay, pondohan natin. Itong proyekto na to, wala sa plano, bakit nasingit? So madaling makikita kung ano yung mga nagiging insertion ng mga proyekto na hindi naman pala priority sa National Development Plan, pero priority ng isang congressman. Madali nating makikita. Pero unfortunately, hindi ko alam, common sense naman yan, pero bakit hindi nagagawa? Okay. Grabe, madami-dami akong gustong itanong doon sa mga na-bring up nyo po. Ngayon, nagsisisihan sila eh. Kung nakapanood ka po ng ilan sa mga hearing, parang merong mga double items, may mga sinasabing ano to, may insertion dito, merong mga proyekto, magkakaibang lugar, pare-pareho ng amount. Hindi malaman DPWH ba naglagay? Hindi daw congressman ang naglagay? DBM ba ang dapat sisihin? Kanino po bang fault yun? Yung haba ng proseso ng budget process natin, sinong at fault na yung 2026 budget may mga ganun pa rin? Alam niyo, yan yung binabanggit ko, no, DJ Chacha. Kasi yun na nga nagsimula tayo dapat dun sa plano. Ano ba yung magiging contribution ng mga infrastructure projects na to? Kailangan ba talaga natin sila? May feasibility study ba talaga sila? Handa ba silang ma-implement to immediately? Nandun po yun sa ating development plan at yung sinasabi kong public infrastructure plan. Pero ang problema kapag nagpa-finalize na ng budget, halimbawa dun sa pagpa-finalize ng National Expenditure Plan, mukhang nag-uusap-usap na lang. Hindi na systematic kung paano na i-include sa budget, no? Nadadaan na lang ba yan sa pag-uusap sa pagitan ng DBM, NEDA at DPWH? Wala pong nagiging systematic kung paraan. Kaya even if tayo, civil society organizations, nahihirapan i-track kung paano ba umuusad mula sa plano hanggang dun sa napupunta sa National Expenditure Program itong mga items na to. Oo. Kaya napakadali talaga kasi napaka-discretionary eh. Ilang tao lang ang nag-uusap para ma-finalize itong NEP at ipapasa sa Kongreso. Libo-libong items ang pinag-uusapan natin. Kaya yung binabanggit ko na sana may unique ID mula sa planning papunta dun sa popondohan, madaling matrace. Kasi kung wala kang unique ID tapos na-insert ka, di ibig sabihin insertion ka lang, dinagdag ka lang ng kung sino mang may interest or agenda. Kasi wala pong ganung mechanism ngayon. At syempre alam nyo naman, kapag kakaunti lang ang nag-uusap, mas lalong nagkakaroon ng matinding discretion. At yan ang pinagsisimula ng korupsyon. Pero yun nga po, itong nangyayari sa House of Representatives natin, yung paghihimay ng DPWH budget, kung nakikita po nila na may double entry, bakit pare-parehas ang amount sa isang lugar, ibig sabihin, at yung iba-iba china-chop-chop tiningnan ko na yan kasi may isang proyekto, yung tulay sa Malabog sa Bicol, flyover, 2 kontrata na yung na-i-award dyan. Isa ay sa Alpha and Omega ng mga Diskaya. Yung isa ay kay Co. No? High Tone.
2 kontrata na, hanggang ngayon hindi pa rin tapos itong flyover nila. And it turned out, hinahanap ko nga po, ang sinasabi ay by phase daw ang implementation. Pero wala ka namang mahanap na impormasyon. Ilang phase ba talaga ang kailangan gawin bago matapos tong flyover na to? Ganyan po yung nangyayari sa mga iba't ibang infrastructure projects. Sina-chop-chop ng mga maliliit na amount, Mm. tapos iba-ibang contractor ang nag-i-implement. Hindi mo maintindihan bakit kailangang i-chop-chop ng maliliit. Hindi po ba yun yung pagtatakahan natin? So, So, in ang summary, gusto kong tama po ba, Professor Shelo? In summary, since walang systematikong paraan para po matrack natin kung paano nangyari, paano sila nag-come up with NEP, lahat sila? Sila dapat lahat nating sisihin dito. Yes, yes. So Oo. hindi lang po talaga House of Representatives 'yan, kung hindi sa executive, dun pa lang sa pagpe-prepare. Kasi ano pa yung purpose ng nagplano ka kung hindi mo naman alam kung paano 'yan napunta dun sa NEP at walang pamamaraan para ma-track ito at makita kung paano pin-prioritize at anong mga items yung napagdesisyonan ng DBM na pondohan. Kaya nga takang-taka ako na kahit yung DBM ay nagagalit ngayon at nagugulat, sila yung responsable sa pagpe-prepare ng NEP, 'di ba? Actually, nakakalungkot naman 'yan na kayo yung responsable diyan, hindi niyo alam kung ano yung nangyayari. Parang all of a sudden, DJ Chacha, sa pangyayaring ito, sa matinding korupsyon nangyayari, lahat na lang nagugulat at parang walang alam, 'di ba? Parang ito yung default reaction ngayon, nasho-shock at nagagalit. Pero sinong accountable? Parang lahat naghuhugas ng kamay, 'di ba? Pero lahat sila, probably or most possibly, may kumbaga may kinalaman bakit ganito ka-mangled yung 2026 NEP natin. So papaano? Anong pwede nating gawin ngayon kung walang sistematikong paraan? I mean, dapat ba may mag-file pa ng bill for this na ayusin natin yung budget process natin? Anong po pwede nating gawin dito? Common sense po 'yan, DJ Chacha. Mhm. Tingin ko puwede yang i-demand ng mga congressman ngayon kung sincero talaga silang ayusin at tanggalin yung matinding korupsyon diyan sa budget at bawasan yung mga insertion nila, na hingin dito sa NEDA, sa DPWH at sa DBM na ayusin itong budget ng DPWH at ipakita na itong mga items na nakasaksak ngayon para pondohan ng infrastructure ng DPWH ay nakapasok dun sa priority plan ng Pilipinas. Para naman kasi hindi naman nawawala yung priority plan, nandiyan naman, nag-e-exist. So kailangan may justification kung bakit 'yan ang nakalagay sa budget at bakit 'yan ang kailangan nating i-prioritize at imposibleng hindi nila 'yan kayang gawin. Hindi na 'yan kailangan ng batas ngayon, kailangan lang nilang ipaliwanag at kailangan nilang ayusin kung paano nila nabuo 'yan at sana po 'wag maghugas kamay yung mga ahensya na responsable diyan. Hindi yung parang maang-maangan tayo at lahat tayo ay nagugulat at nagagalit dahil at some point, kayo po ang accountable kung bakit nagkaroon ng ganyan kapangit at ganyan ka-corrupt na budget ang ating bansa. Aray ko po, oo, ganun kapangit at ganun kakurap, wag daw maghuhugas kamay. Pero Professor Shelo, since nandito na tayo sa problemang ito, kung sakali man, kanina binabanggit mo yung consequence ng reenacted budget, hindi lang sa mga plano at projects na meron na tayo kasi nga naman ang i-implement mo yung 2025, iba na yung mga priority natin for 2026, economic impact kung ipilit nila na reenacted budget na lang, anong posibleng mangyari? Opo, ang matinding economic impact niyan ay yung mga priority items natin na dapat sana ay yun ang ma-implement sa 2026 budget ay hindi natin masisigurado, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon kasi ang tinitingnan natin at ang ginawa nating matinding pressure diyan na ngayon, nakaraang taon na dapat talaga pina-prioritize ang education, hindi ba? Ang nakakalungkot dun sa 2025 budget hindi priority ang education, tapos matindi na naman ang budget na nakalaan diyan sa DPWH. So ang ibig sabihin nun yung discretion ng DBM, ang discretion ng DPWH, ang discretion ng iba't ibang ahensya natin kung saan dadalhin yung pondo ng 2026 ay napakatindi na naman. So matinding korupsyon na naman ang magaganap niyan kapag pinayagan natin magkaroon ng reenacted budget. Kung baga nilipat, parang nagkaroon ka ng, binigyan mo ng pork barrel, yung executive, tapos bahala silang mag-implement kung anong gusto nila, discretion nila. Kasi yung mga items na yon,
wala na na-implement na yun ng 2025. Bigyan mo lang sila ng pera sa 2026. O ayan, gamitin niyo ulit similar to 2025 budget. Pero bahala kayo kung paano niyo gagastusin yan. Ganun po ang katindi yung mangyayari dyan. Ano? Yung monitoring ng outcomes, impact, medyo mahirap dahil supposedly, na-implement na yan ng 2025. Tapos uulitin natin ng 2026. Kaya dapat po talaga tutulan natin ang reenacted budget. At kung may nakikita talagang mali, dito sa 2026 proposed budget, ayusin po natin in a transparent manner. Ayusin natin sa harap ng taong bayan. Burahin natin yung mga nakikita nating anomalya na sinasabi sa 2026 budget at siguraduhin lamang na yung mga infrastructure na mai-implement ay yung priority natin tungo dun sa ating development agenda. Okay, Prof, si Maricel po ito. Yung sinasabi po natin na ayusin yung mga nakalagay po dyan sa budget. Meron kasing sinasabi rin yung Malacanang kahapon na mukhang hindi lang yung DPWH yung gusto nilang ipahimay. Lahat na. Kung ang susundin nilang proseso ay magsusumiti ng erratum, ibig sabihin lahat yun, is that even doable? Alam niyo yung hearing kasi sa Kongreso dapat sabay-sabay 'yon or at least multiple committees at may iba't ibang naka-assign sa bawat opisina or ahensya ng gobyerno, no? So meron ding mga naka-assign na congressman na makikipagtrabaho dun sa ahensya at sila'y magiging sponsor ng budget ng ahensya. Ngayon, kung nakakalungkot yung balitang yan, no? Anong ginawang trabaho ng executive? Nung dinraft nila yung National Expenditure Plan, tapos ngayon lang nila na-realize na napakaraming mali. Or baka naman dahil umingay itong matinding korupsyon na to, ay may gusto silang mga itago at tanggalin or doktorin dyan sa budget na yan, no? Parang hindi ko naman nakikitang imposible na ayusin yung budget during the legislative process dahil sabi ko nga, itong process ng legislation ng budget ay process ng accountability. So kung may pagkakamali, kung may dapat ayusin, i-discuss natin dun sa mga hearing na nagaganap ngayon sa Kongreso dahil yun ang proseso nun para madidinig ng taong bayan, involve ang taong bayan dyan sa mga pagbabagong gagawin sa NEP at malaman ng taong bayan ano ba itong pagkakamali na nagawa ng executive na ngayon ay gusto nilang itama natin, naka-live stream, nakikita ng taong bayan. Hindi yung, balik natin sa executive, tapos sila na naman yung mag-uusap, tapos ibabalik yung budget. Ay, okay na, approved, diba? Itama natin at himayin natin yan sa harap ng taong bayan sa proseso ng legislation, naka-live stream, at nakikita ng taong bayan, ano ba yung gustong baguhin na hindi nakita nung alam nyo, ganun katagal yan 6 na buwan din halos pine-prepare yan yung National Expenditure Plan at dinidiscuss yan ng bawat ahensya. Ngayon, gawin nating transparent yung paghihimay para makita natin kung ano ba itong sinasabi ngayon ng executive na marami silang gustong baguhin dun sa proposed budget. Okay. Prof, ang hindi ko kasi maintindihan, sabi nga po ninyo, 6 na buwan inihahanda itong NEP, itong National Expenditure Program. Sa 6 na buwan na yon, meron pa rin silang nakita na kumbaga doble-doble. Completed project na before, na isama pa rin ngayon. I wonder kung sa level po ba ng DBM, kayo po ay nanggaling din po sa DBM before. Sa level po ba DOF po ako. Sa DOF, sorry. Sa level po ng DBM, meron na ba mga naglalabi doon or nagtatry to influence people within DBM na pasok mo naman to? Oh, definitely. Hindi natin maiiwasan yan at yung likelihood na nangyayari yan ay napakataas. Dahil kailangan mo lang kausapin yung mga makapangyarihan sa DBM, then napakadaling mag-insert ng project na yan. Oh. Hindi lamang, ang insertion ay hindi lamang nangyayari sa legislature dahil maaaring mangyari na yan sa executive level pa lang. Kaya nga po yung sinasuggest ko sana ay yung may tracking number ang bawat proyekto at programa para matitrace mo kung, para, di ba kung may database ka din, nakikita mo na agad kung tapos na yan. Bakit naulit na naman kung the same ID, nandito na naman, naulit na naman, hindi ba? Parang common sense na hindi yan naisip, hindi yan kayang gawin. Tingin ko kayang gawin yan ngayon kasi, for example, dun pa lang sa planning, may unique ID na yang mga projects na yan. So kung nilagay mo yan sa budget,
familiar diyan yung mga naglilinis ng ako kasi nung nung estudyante ako, nagma-manage ako ng dataset, eh. So, napakaimportante yung pagkakaroon ng unique ID para madaling ma-track. Hindi ko lang maintindihan ba't hindi naisip 'yan ng, mga economic managers natin para masigurado na madaling i-monitor at i-track. Eh, hindi naman ako naniniwala hindi nila kayang gawin 'yan. Kung, nandiyan ang datos, nandiyan ang Excel, I'm sure marami sa mga kababayan natin would be willing to volunteer para ayusin yung datos na 'yan. Pero ang sinasabi ko kung bakit, medyo may kaba at, hesitation at gustong ibalik ay dahil hindi lang 'to usapin ng, paglilinis kung hindi politikal. At, Mm. dahil nga matinding korapsyon yung pinag-uusapan natin ngayon, baka may mga gustong itago o Hmm. kaya ang panawagan ko instead na ibalik 'yan at hayaan ng executive na maglinis ay bakit hindi natin linisin sa harap ng taong bayan, 'di ba? Maaari namang mag-resubmit during the process, Mm. i-amend yung budget ng isang ahensya during the deliberation. Mm. Kasi 'di ba, kung maalala niyo budget ni VP Sara, hindi ba during the hearing yon na tinanggal-tanggal nila yung ibang items at Yes. ni-reduce? Why can't they do that now with the different agencies? Nang Oo. nakikita ng taong bayan kung ano yung tinatanggal at ano yung dinadagdag. Yun yung tinatawag nating transparent process. How about po yung idea ng transparency server? Kasi meron ding nag-bring up nito na for transparency, baka pwede nating gayahin yung ginagawa ng COMELEC kapag eleksyon na konektado tapos meron kang piling sektor na bibigyan para kada pagbabago doon sa bahagi na yun ng budget, may ibang grupo na nakakakita rin. Yes, yes. So, Mm. sinusuportahan ko po 'yan. In fact, hindi lang, ang mas maganda diyan ay hindi lamang iilang grupo ang nakakakita. Bakit hindi publiko ang gawin Mm. nating makakita ng habang binabawasan, dinadagdagan, dini-delete yung mga items na 'yan, ay kitang-kita ng taong bayan kung ano ang, nangyayari, ano yung binabawas, ano yung dinadagdag, ano yung dini-delete. Kaya po para sa'kin, hindi gano'n kakomplikado, eh, itong, senaryo na sinasabi nila dahil ginagawa naman na 'yan dati ng Kongreso. Yung pagde-delete, pagdadagdag, pagbabawas ng mga item sa budget ng bawat ahensya. Bakit ngayon ay, parang nagtutunog na napaka-complicated, 'di ba? At, gusto pang magbalikan sa iba't ibang ahensya. Eh, puwede namang gawin 'yan ng harapan na nakikita ng taong bayan kung paano nila binabago ang budget. Okay. Last na lang po on my part. Nabanggit niyo po kanina yung Public Investment Plan. Of course, tinututukan natin ngayon yung DPWH. Meron pa po ba kayong ibang nakita na parang may red flag? Mm. Alam niyo ang sa akin ang mahalaga dito ay magkaroon na talaga ng, independent oversight, eh, dito sa buong proseso ng planning, budgeting at monitoring. Alam ko po na binanggit na ng Pangulo na magke-create siya ng independent commission para mag-imbestiga dito sa mga korapsyon sa DPWH 'no. Pero ako po sana dun sa scope of work na gagawin dito sa independent commission na 'to, hindi lamang yung pag-iimbestiga kundi yung pagmo-monitor at pagsisigurado na yung mga infrastructure projects na napopondohan ay may maayos na plano at magko-contribute talaga dun sa development plan or sa disaster management ng isang lugar. At ito nga po, Miss Maricel, ako nga po ay nag-draft na rin ng ordinance para ma-replicate ito at the local level. Pinost ko na po ito sa aking social media, pwede nang i-copy paste ng iba't ibang local governments natin para magkaroon din ng transparency and accountability sa infrastructure at the local level. Kasi ang implementation ng infrastructure hindi lang naman sa national, eh, pati sa local at, nakita natin yung mga ibang LGUs natin ang nagsasabi na hindi sila nakukonsulta dito sa, implementation ng mga infrastructure project na 'to. Nag-draft na po ako ng ordinansa. Meron ng 8 LGUs na nag-file nito. Pero ang LGUs po natin ay 1,700 plus sa buong Pilipinas. So, tinulungan ko na po kayo, copy paste lang po. Puwede na natin 'tong, isulong para naman may makuha tayong tunay na pagbabago dito sa pagkagalat natin ano, hindi yung magagalat tayo, merong ilang contractor na maaaring makasuhan sa susunod na baha, magagalit na naman tayo kasi matinding korapsyon na naman yung nangyayari. Kailangan po Mhm. talaga natin dito ay policy at institutional reform, para magkaroon ng, tunay na pagbabago dahil otherwise paulit-ulit lang po tayong lulunurin ng baha at ang perang tax na binayad natin ay patuloy lang makukurakot
ng mga politiko natin. Yung binabanggit niyo po na ordinansa na ginawa niyo, nasabi niyo tama po ba? 6 na LGU pa lang ang nagda-download? Walong po. LGU ang nag-file. Ano mga LGUs lang to na gusto yan? Baka pwede namin malaman para shout out po sa mga LGU natin. May ginawa ng ordinansa si Prof. Shelo. Baka pwede nyo nang gamitin ito. I-adapt nyo na lang po. Sige, shout out natin. Sino itong mga nauna na gusto ng transparency? Yes, itong LGU ng Nagcarlan, courtesy of Vice Mayor Rexon Arevalo, Konsihal Paul ng Alitagtag, Batangas, nag-file na rin po siya. Si Konsihal Rona ng San Jose del Monte, Bulacan, nag-file na rin po siya. Si Konsihal Tobit ng Taytay Rizal, naka-file na rin po siya. Konsihal Paul ng Pasig City, may endorsement po to ni Mayor Vico. In-endorse pa ni Mayor. Konsihal Abe ng Taal, Batangas, at Konsihal Coco ng Magalang, Konsihal Toto ng Kabangkalan, Negros Occidental, at si Councilor ng San Andres Catanduanes po. Konsihal Joal. Isa pa lang sa Metro Manila, sa Pasig pa lang Pasig pa lang. Copy-paste na nga lang. Shout out po sa ating mga LGUs, copy-paste na lang to, adapt nyo na. Yes. Kami na nananawagan sa inyo. Professor Shelo, last na tanong na lang bago ka namin pakawalan. Kayo po ba'y naniniwala na may political will talaga ang administrasyong ito na ayusin na po yung budget process sa pagkakataong ito? Alam nyo, DJ Chacha, napakaganda nung sinabi ng Pangulo na isumbong sa kanya yung problema, no? Pero ako po kasi, hanggat hindi ako nakakakita ng konkretong policy reform na naisulong, ay hindi ako naniniwala na may mangyayari talaga. Ang lungkot kasi after nung isumbong sa Pangulo, inassign si Secretary Vince, hinihintay pa natin yung independent commission. Ako kasi nananawagan ako na isa sa mga matinding solusyon para mabawasan ng korupsyon sa bansa ay yung access sa information. Halimbawa, itong PhilJeps, dyan nakalista kung sino yung mga contractor na nakakakuha ng mga projects ng gobyerno. Hindi lang sa infrastructure, kundi lahat ng procurement process. Kung gawing public yung information na yan, napakarami nating Pilipino na makakapag-check kung sino nga ba ang naglaland ng kontrata, nakakakuha ng kontrata ng gobyerno. 'Di ba? Bakit hindi gawing public ngayon para makita ng taong bayan? Online naman lahat yan. Yan ay pag-uutos na pwedeng gawin ng presidente immediately. Isa pang konkretong polisiya na talagang magiging matinding impact ay yung going public ang SALN ng mga politiko. Hindi ba dati naman public document yan? Itong si Ombudsman Martires lang naman ang nagpahirap sa taong bayan na i-access ang SALN ng mga politiko at ginawang more or less hindi public document. Bakit hindi pag-utos ngayon na gawing public yan para nakikita natin ano ba talaga yung mga assets and liabilities, properties ng mga politiko natin. Kasi mula nung tinago yan lalong namayagpag ang lifestyle ng mga politiko, parang wala nang kahihiyan, 'di ba? Na ipagmayabang yung kanilang mga kayamanan dahil wala nang pamamaraan ng mga tao para i-check yung SALN nila. Yung freedom of information, alam ko sa mga journalist natin, napakatagal nang sinusulong ang freedom of information. Bakit walang nag-uusap sa pagsusulong ng pagpapasa nito para mabawasan ang korupsyon? So minsan, sabi ko nga, PR na sinabing, isumbong nyo sa Pangulo, parang messianic, di ba? May tagapagligtas na naman tayo pag sinumbong natin sa Pangulo. Paano nga aksyonan ng Pangulo kung ang isumbong natin sa kanya, yung pinsan niya na responsable dun sa 200 billion insertion sa 2025 budget. Anong aksyon ang gagawin ng Pangulo, hindi ba? Kaya ako naman, ang hamon ko sa mga kababayan natin, sana wag tumigil sa pagkagalit na to kasi sa susunod na season, sa susunod na taon, babahain na naman tayo Hindi sapat na magalit lang kung hindi kailangan talaga mag-demand ng accountability dahil yung bagyo hindi titigil, yung pangungulekta ng tax sa gobyerno natin mula sa atin hindi titigil. Pero yung korupsyon, pwede po nating patigilin kung magdi-demand tayo ng tunay na pagbabago.
Ganda. Ayun. Ang ganda, grabe. Ang ganda ng mga sinabi, no? Hindi titigil ang pangongolekta sa buwis, pero titigil ang korupsyon kung magdedemand tayo ng accountability. Kasama mo kami sa laban sa pagbabantay pa rin po sa budget natin. Ngayong taon at sa mga susunod na taon, Professor Shelo Magno, huwag ka mapapagod ha. Salamat po. Maraming salamat, DJ Chacha. Padala ko sa inyo yung link ng ordinance para ma-share Nakita nga natin. namin. Ito na, ulit natin ha. Sa Facebook. Shout out po, hanapin nyo lang po mga LGU natin, no? LGU officials. Hanapin nyo po yung Facebook page ni Professor Shelo Magno, Instagram, TikTok. Nakapost po dyan yung link ng ordinansa na pwede nyo pong i-adapt na for transparency po sa mga gagawing proyekto sa inyo pong mga lungsod. Maraming salamat po, Professor Shelo. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!